naglinis ako sa kulungan is bandang tanghali na. Yung medyo maalinsangan or mainit na maka-farming. Tinatawag na shoot borer maka-farming. Dapat tanggalin nyo talaga maka-farming para yung uod niya is makuha natin. Hindi sila makapag-cycle maka-farming. So hello mga ka-farming, sa ayun nandito na yung ka-agri. So for today's vlog mga ka-farming, i-update ko kayo ngayon sa ating alagang biik at maglilinis din tayo sa kanilang kulungan. At ipapakita ko sa inyo yung ating mga tanim na talong. So ayun mga ka-farming, tara na. So ayun, ito na ang ating mga biik mga ka-farming. So ayan, ika 30 days na nila. Ngayon mga ka-farming, sobrang medyo malaki na sila, nasa mga 10 kilos. So dito sa ating mga ka-farming is 35 days talaga ako magwalay ng biik, yung tama talaga at condition na mga ka-farming. Tapos itimbang nasa 10 kilos. So yan, ito yung anak ni puti. So yan, ito ang kanyang anak. So yan, ipapakita ko. Yan, maganda naman ang kanilang katawan mga ka-farming. So, siyam lang ito mga ka-farming. 10 ito, tapos yung isa mga ka-farming is linagay ko dito sa kay kabang. Dahil 8 lang siya ang kanyang anak. So, para maging siyam. So, yun, inadapt niya yung yung singkaw. Ano ba yung Tagalog sa singkaw? So, nabuhay naman yung singkaw mga ka-farming. So, ayun. At ito naman yung anak ni kabang mga ka-farming. So ayan, maganda rin ang kanyang kanilang katawan. So katapos lang natin nagpakain sa kanila. So ang aking mga idea dito mga farming, disclaimer lang to. So sa akin mga ka-farming is maglinis ako sa kulungan is bandang tanghali na, yung medyo alinsangan or mainit na maka-farming. Hindi ako maglinis sa umaga dahil masilan kasi yung mga biik maka-farming kapag nalamigan. So yun yung sanhin na magtatay. Mas maganda maka-farming, medyo nasa tanghali na, medyo mainit na. So kumbaga condition ang kanilang katawan. So hindi malamig ang klima or ansa ba na maka-farming. O basta muna na maka-farming. Sabta na lang ninyo. Basta mo na ito mga ka-farming. Tapos dapat kapag maglinis din kayo, dapat pakainin nyo muna yung mga biik, tapos painumin nyo ng tubig para sa paglinis nyo. Tapos paglinis nyo ng tubig, hindi sila iinom sa inyong tubig na matawag ba sa banwas mga ka-farming. Sa inyong pagbanwas, Bisaya na kita ni mga ka-farming. So ayan, so dili sila makainom dahil busog na sila maka-farming. So ito yung mga paraan natin dito sa paglilinis para maiwasan natin ang pagtatain ng ating mga alagang biik. Tulad natin ng mga backyard lang, so ganito lang, mas maganda maka-farming isa tanghali tayo maglilinis ng kulungan para maiwasan natin ang pagtain ng ating mga alagang biik. So ayan, pasintabi lang sa kumakain dyan. Ang dumi maka-farming. So ayan, at nag-inject na rin tayo ng mga vitamins dito. Nag-inject na tayo ng dalawa bisis na iron at isang bisis pa lang na B-complex sa pagka 35 days. So mag-inject tayo ulit ng B-complex sa ating mga biik para condition talaga kapag sila ay winawalay natin. So ayan, maglilinis na tayo mag-farming. So sa Bisaya pa, magbanwas ta sa atong tangkal. So pasensya na kayo sa ating Tagalog mag-farming. So ayun, tapos hindi na natin paliguan ng ating pinahin mga ka-farming. Tapos iwasan nyo lang mabasa yung mga biik mga ka-farming. Kapag nainitan talaga ang biik, kusa sila nalapit sa tubig at mabasahin ang kanilang sarili. So ayan, lilinis na tayo mga ka-farming. Liguan natin ang ating pinahin, medyo nainitan mga ka-farming.
So dito sa pagbababoy mga ka-farming, so talaga natin na maiwasan na mangangamoy, dumi ka talaga. Yung minsan pa is makakahawa ka kung kung ludanon ka mga ka-farming. So wag ka na lang mag-alaga ng baboy. Kung ang tawag ba, ludanon or ka nang nadidirian ka sa dumi ng baboy. So ngayon mga ka-farming, sobrang baba talaga ng presyo ng baboy dito sa amin. Sa Palumpon Leyte mga ka-farming, ang kilo is nasa sa live weight 150 na lang mga ka-farming. So sa kwenta-kwenta o sa total na ating mga ka-farming, maliit lang talaga. Nasa isang baboy mga ka-farming. Ang makikita mo talaga pera o ginansyahon mo karon nasa 1K or nasa 500 na lang farming. So ganyan na lang kalaki mga ka-farming. Lugi talaga pag nasa 150. Tapos yung biik is mababa na rin ang presyo. Nasa 3,000 na lang ngayon mga farming. 3,000 to 3,500. Depende sa laki mga farming. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. So ayan mga ka-farming, natapos na tayo sa paglilinis ng ating kulungan. So ayan, yung iba is kusang lumapit sa tubig para magbasa mag-farming dahil mainit kasi ngayon, medyo mainit kasi maalinsangan mga farming. So sila na yung kusang lumapit sa tubig. So yan. So dito sa atin mga farming, magbenta tayo ng biik na sa pinakababa na timbang is 10 kilos. So yung malaki naman nasa 16 15 kilos. So ayan, may benta sa ngayon mga farming, may benta natin ngayon ng 3.5 ang nasa 14 to 15 kilos dahil mababa ngayon ng presyo ng baboy. So ayan, punta na tayo dun sa ating talong mga farming. A few moments later. So ito na yung ating tanim na talong mga farming. So ayan, may bunga na siya mga farming. Kaso yung ibang bunga is kinakain ng manok natin mga farming. Sobrang talagang manok mga farming. So ayan,
at meron na siyang mga bulaklak. So ang ating paraan sa pag pruning ng ating talong, so ito tinatawag na Y pruning. So ito mga ka-farming, so ito, so Y talaga. Tapos yung mga sanga dito sa ibaba is tanggalin natin para dito magpupukus ang kaniyang tubo, at tataas din ang Y pruning mga ka-farming. So ayan, meron na siyang bulaklak. Kaso mga ka-farming, wala masyadong mga natural na insekto dito tulad ng mga bubuyog mga ka-farming. Wala masyadong nagpulinit sa mga bulaklak. Yung ibang bulaklak mga ka-farming is hindi nabubuong bunga, nahulog. So ito yung sinira ng tinatawag na shoot borer mga ka-farming. Dapat tanggalin nyo talaga mga ka-farming para yung uod niya is makuha natin, hindi sila makapag-cycle mga ka-farming. So yan yan ang uod, so maliit pa. So yan hindi kasi tayo masyadong gumagamit ng mga chemicals na pang-spray mga ka-farming, dahil kawawa naman yung bumibili ng ating gulay. So kapag hindi ka rin masyadong gumagamit ng mga synthetic na chemical, so yung mga natural pest na kumukontrol sa mga peste, so ayun, sila yung dadami sa ating gulay. So pupunta sila dito dahil walang chemical na ginagamit natin. So ayan mga ka-farming, meron na siyang bunga. So ang variety pala nito mga ka-farming is Fortuner. So ayan at ito yung malaking bunga mga ka-farming. So ito, so ayan, ang haba mga ka-farming, bunga ng Fortuner. So yan, so yung una natin tinanom, ang variety nun is Calixtro F1. So para sa akin mga ka-farming, maganda talaga yung Calixtro F1 dahil hindi masyadong malaki ang kaniyang tangkay, mga sanga. So hindi masyado siyang tikihin ng shoot borer. Di tulad ng Fortuner, malalaki talaga yung puno nila. So dali lang tusukin ng uod ng shoot borer mga ka-farming. So ito rin ang paraan sa dalawa, kasi yung paraan sa pag-pruning ng talong mga ka-farming. Ito naman yung tinatawag na top pruning, or sa Tagalog pa pagkapun, or sa Bisaya pagkapun sa yan. So pararamihin natin ang sanga. So yan dalawang paraan dito ang ating ginawa mga ka-farming. Meron tayong top pruning o Y pruning. So ayan, ang kuwan lang sa top pruning or pagkapun mga ka-farming is yung bunga niya isasayad sa lupa. So yun lang yung kaibahan sa Y pruning. Pero para sa akin mas maganda ang top pruning o pagkakapun sa mainit na, kapag mainit na panahon. So hindi, kumbaga hindi maulan nga panahon mga ka-farming ba, dahil yung bunga niya kapag sasayad sa lupa is malata kapag panahon sa tag-ulan. So ngayong mga paingon na sa December mga ka-farming, so panahon ng tag-ulan dito sa atin, kaya mas marami yung Y pruning natin. So tuturuan ko kayo paano mag top pruning. So ayan, meron isa dito na hindi natin na top pruning. So yan yung kabuuan ng ating talong mga farming. Maliit lang to, nasa mga 200 kapuno lang to mga farming, 200 plus. So yan kinain ng shoot borer talaga. So ito pwede pa itong pang top pruning. Sa top pruning mga farming, ganito ang gawin ninyo. So putulin nyo yung pinaka sanga niya sa babaw, yung kumbaga ang tawag sa amin is udlot. So yan, putulin nyo dito. So yan, ito yung, tapos yung mga sanga dito sa ilalim mga ka-farming, magtanggal kayo ng
2 hanggang 3 kapag merong sanga dito sa ibaba, pinakaibabang kanyan, dahil sanga talaga sa ibaba mga farming. So tanggalin nyo, dito nyo lang patutubuin ang sanga na to, ang sanga dito. So yan, dito sa medyo malapit sa prinuningan mo. So yan, pwede kayo magtira ng 4 na sanga o 3 ba, depende na yan sa inyo mga farming. Pero dito sa atin 4 o 3 yung nakasanayan natin. So yan, ito na yung resulta ng top pruning. So yan, madaming sanga mga farming. So yan mga farming, ito yung mga paraan natin sa pruning ng talong. So yan, dami talagang kinain ng shoot borer mga farming. Tingnan nyo. So yan, tanggalin lang natin para hindi sila makapag-cycle mga farming, hindi mamamatay yung uod sa shoot borer. So ang shoot borer mga farming, yung flies niya, yung sa gabi sila aktibo mga farming. Kapag mag-spray kayo, mas maganda sa hapon mga farming para matamaan nyo talaga yung tinatawag na shoot borer. So yan lahat mga ka-farming ating tanim na talong. So yan, ayun mga ka-farming, hanggang dito na natin vlog. Kung gustuhan nyo ang ating video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe at pinutin nyo rin ang notification bell para update kayo sa lahat nating gagawin mga video. Thank you for watching mga ka-farming. Bye bye.